Isang kalsada sa Baguio na sa araw ay tahimik, pero sa gabi parang may ibang mundong gumigising. Dito, may babaeng nakaputi na bigla na lang sumasakay sa taxi, pero nawawala habang umaandar ang sasakyan. Wala! Multo yung nasakay ko! May mga tsoper na may naririnig na boses kahit walang nagsasalita. May mga motorista na nakakaramdam ng bigat sa likod kahit mag-isa lang sila. May mga kamera na nakakahuli ng figurang hindi maipaliwanag. At may mga lugar sa kahabaan ng kalsada na may kasaysayan ng kamatayan at mass grave noong digmaan. Pero ang pinaka nakakatakot, ang multong ito ay biktima ng karahasang nangyari mismo sa gilid ng kalsadang ito. At hindi siya basta nagpapakita sa kahit na sino. May hinahanap siya. May mga lalaking tila pinipili. Ito ang mga totoong testimonya, investigasyon, kasaysayan ng isa sa pinaka-kinatatakutang kalsada sa Pilipinas, ang Lawakan Road. May mga lugar na hindi mo maipaliwanag kung bakit iba ang pakiramdam. Hindi mo makita pero ramdam mo. Hindi mo marinig ng malinaw pero alam mong may presensya. Isa sa mga lugar na madalas napaksa kapag kababalaghan ng usapan ay ang Lawakan Road sa Baguio City. Isa itong mahabang kalsada na dinadaanan papuntang airport at mga residential area. Sa umaga, normal lang ito. Presko ang hangin, mataas ang pine trees, tahimik ang paligid. Pero pag gumagabi, nag-iiba ang pakiramdam. Hindi lang ito kwento. May mga taong handang magpatunay. Isang Lunes ng gabi, September 4, 2023, binabagtas ng taxi driver na si Jericho ang kahabaan ng Lawakan Road. Nakasanayan niya ng i-video ang bawat biyahe gamit ang cellphone. Galing siyang Camp 7 at naghahanap ng pasahero pabalik ng taon. Habang papalapit siya sa bahaging malapit sa Philippine-American Cemetery, may isang babaeng pumara. Mahaba ang buhok, nakaputing damit, hindi niya makita ang mukha. Saan po kayo, ma'am? Scott Barrio? Sige pa. Scout Barrio, ang sagot ng babae. Umandar ang taxi. Pagtingin niya sa rearview mirror, wala na ang pasahero. Wala! Multo yung nasakay ko! Pero malinaw sa alaala niya, may sumakay. Pagtingin niya sa video, bumukas ang pinto. Saan po kayo, ma'am? Scott Barrio? Sige pa. Pero makikitang walang taong sumakay. Pagtapos ng gabing iyon, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya dadaan sa Lawakan Road. Ayon kay Floro Bastian, isang manggugubat sa Baguio City, may napakatandang puno noon sa may entrada ng Camp John Hay. Higit 2 siglo na ang tanda. Nakatayo ito sa gitna ng kalsada at sa gabal sa mga sasakyan. Noong 2002, napagdesisyonan itong putulin. Pero bago iyon, nagsagawa muna ng ritual. Nag-alay ng manok, paniniwala ng mga igorot na may naninirahang espiritu sa matatandang puno. Hindi nagtagal, isang kontraktor na nagputol ng puno sa Quezon Hill ang nadisgrasya. Nadaganan siya mismo ng punong pinuputol niya. Isang jeepney driver na si Ricardo Siano ang nakaranas nito. Bandang 11:00 ng gabi, walang street lights, madilim ang paligid. Biglang napahinto ang jeep na minamaneho niya. May tumawid, isang figurang nakaputi. Hindi lang siya ang nakakita, pati ang mga pasahero niya. Isang estudyante na si Chester John Fontanilla ang nasa tabi ng jeepney driver nang marinig nila ang isang boses. Para po, boses babae. Huminto ang jeep nila. Walang bumaba, walang umamin, pero parehong narinig ng driver at ni Chester ang boses. Isang gabi, naglagay ng kamera sa likod ng sasakyan ang team ng Kapuso Mo Jessica Soho. Habang dumadaan sa Lawakan Road, may nakuha ang kamera. Isang puting figura sa gilid ng kalsada. Binalikan nila ito kinabukasan. Ngunit walang poste, walang tao, walang bagay na kahawig ng nakita sa footage.
Sa Kilometer 3, may lumang libingan kung saan inilibing ang mga Amerikanong nasawi noong digmaan bilang mass grave. Ayon kay Jackson, residente ng lugar, madalas silang maglaro roon noon. Isang araw, napahinto sila malapit sa sementeryo dahil sa kakaibang kilabot. Ang bolang nabitawan nila bumalik sa kanila. Parang may naghagis. Walang tao sa paligid. Si Joselito Boy Shontogan ay pauwi galing trabaho, bandang alas 11 ng gabi. Pagtingin niya sa kaliwa, may mga sasakyan naman. Ngunit pagtingin niya sa kanan kung saan dediretso ang mga sasakyan, wala kahit isa. Parang may hati ang realidad. Maya-maya, naramdaman niyang may humihila sa kamay niya kahit wala namang tao. Mabuti na lamang at napigilan niya ito. Noong 2013, bandang alas 12:30 ng gabi, dumaan si William De Jesus sa Cannon Road. May naramdaman siyang bigat sa likod ng motor. Parang may umupo. Ramdam niya ang kamay na humawak sa balikat niya. Pero paglingon niya, wala namang tao. Nagdasal siya para kumuha ng lakas ng loob. Sino nga ba ang babae sa Lawakan Road? May isang kwento na matagal nang umiikot sa mga residente. Isang babaeng nurse umano ang pinagsamantalahan sa gilid ng Lawakan Road at doon siya binawian ng buhay. Hindi ito kumpirmado sa opisyal na record, pero malalim ang paniniwala rito ng mga lokal. Ito raw ang dahilan kung bakit taxi drivers ang madalas na nakakakita sa babaeng nakaputi. May hinahanap daw ito. Sinamahan ng KMJS ang paranormal investigator na si Ana de la Cruz. Habang binabaybay ang Lawakan Road sakay ng taxi, sinabi niyang may nararamdaman siyang babae. Umiiyak. Ang sambit ay masakit. Hindi raw lahat ng dumadaan ay pinaparamdaman. May mga sasakyan lang na hinahanap. Narating nila ang lugar kung saan may naisakay si Jericho. Doon, nakita raw ni Ana ang isang babae. Duguan ang mukha. Nakatitig sa kanila. Paglabas niya ng sasakyan, nakita niya naman ito sa passenger seat sa likod ng driver. Biglang lumabas ang driver. Natataranta, may naramdaman daw siyang humawi sa likod niya. Ayon kay Ana, nagpapakita ang babae kay Jericho dahil magka-aura sila ng lalaking hinahanap niya. Kalaunan, nagsagawa sila ng panalangin at ritual para tulungan ang kaluluwa nito. Hinanapan nila ito ng lugar kung saan ito pwede humimlay at para na rin makatawid sa liwanag. Isang kalsada, isang trahedya. May mga testimonya mula sa iba't ibang taong hindi magkakakilala, pero iisa ang kanilang sinasabi. May kakaiba sa Lawakan Road at hanggang ngayon, nananatili ang misteryo sa kalsadang ito. Kung gusto mo pang makarinig ng totoong misteryo at nakakatakot na kwento, mag-subscribe sa channel na ito, DocuDayan, at i-hit ang notification bell. Samahan niyo akong panoorin ang susunod na video.